Magandang araw mga kababayan ko. So bigyan lang natin ng maiksing reaksyon itong kinasasadlakang issue ngayon ni Attorney Claire Castro, no? At hindi ko na dapat ito bibigyan ng reaksyon kasi nga medyo late na. But then may nagtanong sa akin kung ano daw ang masasabi ko dito. So, ilang araw na nakakalipas ng maganap ang Zamboanga Ateneo shooting incident, no? Wherein itong isang mag-aaral ay namaril ng kapwa niya mag-aaral. No? So, isa siyang minor de edad, kagaya din itong incident na nangyari sa Tacloban kamakailan lamang. Actually, since last year, sunod-sunod ang karahasan na nangyayari sa loob ng eskwelahan, no? Kagaya na nga lang, hindi lang sa pamamaril, kundi pananaksak din. So, yung mga ganong incidents. No? So, hindi rin siguro napigilan ni Attorney Claire Castro na magbigay ng kanyang remarks, no? At ng kanyang reaksyon sa mga nangyayaring ito. At nasabi nga niya na ito, this came from Philstar, itong article na to, na sinabi daw ni Attorney Claire Castro, some teachers set bad examples and teach students to be disrespectful. Wherein may katotohanan naman itong sinabi niyang to, no? But then ang daming na-offend ng mga teachers, no? At talagang naging ano sila, naging keyboard warrior at talagang naging katipunera. Yan. No? So talagang G na G sila, no? Naging beast mode sila sa social media at nagbigay ng kanilang mga saloobin sa pahayag na ito ni Attorney Claire Castro dahil na-offend nga sila dito. Well, hindi nila naintindihan, no? It's sad to say na marami pala sa mga teachers natin ang kulang sa comprehension, no? It's very, very sad. Kasi she clearly stated na some teachers set bad examples. Hindi niya gine-generalize. So, yung ibang mga teachers, ganun ang ginagawa. And, para ma-explain ang kanyang side, kasi ang dami nga naghihingi ng public apology mula kay Claire Castro, nagbigay siya ng mga example sa mga teachers na ganito ang ginagawa, no? Mga nagva-viral videos, wherein etong isang teacher, etong baklang teacher na to, 'di ba? Huwag ka magmamalinis, sir. Alam ko bakla ka, 'di ba? Etong baklang teacher na to na nagbabalak molestahin ang kanyang estudyante, o 'di ba? Yan ang gusto mo, bastusan, sir, eh. 'Di ba? Tinuruan niya ang kanyang estudyante, no? Ito, hindi ko alam kung lahat 'to nakapanood niyo na 'to, no? Pero ito yung context ng video na 'yon. Pinade-define niya kung ano ang masasabi sa Pangulo. Starts with the letter B. So nagsulat, yung last na estudyante, sinulat niya kung ano masasabi sa Pangulo, nilagay niya bangag. Bata yun eh. Tapos for the content ka. Means to say, tinuro mo yan. 'Di ba? Since ganyan kabasura ang ugali mo, sir, it means to say, may mga masasama ka din plano sa mga estudyante mo. Kasi basura yung utak mo eh. Bastos yung utak mo. Malay ba namin kung nanghihipo ka ng mga estudyante mong lalaki kasi bakla ka? 'Di ba? Hindi malabo mangyari yun, 'di ba? At kung hindi ka napatawan ng administrative case ngayon, hula ko lang sa mga susunod na taon, nang rape ka na ng estudyante mo. 'Di ba? Ayan, ganyan ang gusto mo, bastusan eh. So dahil bastos ka, dahil tinuturuan mo ang kabataan ng kabastusan, ganito rin ang gaganti namin sa'yo, babastusin ka rin namin. Kasi sa totoo lang ako, maano ko malambot ang puso ko sa mga bata. Nung pandemic, mga bata ang lahat na natulungan ko. Katulad nga ng sinasabi na children are the future, 'di ba? Ang kabataan na pag-asa ng bayan. Tapos may teacher na ganito na magtuturo ng kabalastugan. Responsibility ng isang teacher na turuan at ihubog sa magandang values ang kanyang estudyante. Kasi second home ang school. Second parents ang teachers. Okay? At isa pang example na binitawan ni Attorney Claire Castro kung bakit pinasabi itong statement na to ay dahil isang beses daw dumalaw daw si PBBM sa eskwelahan sa Davao. Tapos narinig niya na nag-call names ang mga estudyante kay PBBM. Kita niyo yan? Presidente ng Pilipinas, Pangulo natin yan, tapos ginaganyan nyo. Diba? Kanino matututunan ng mga bata yun? Kung hindi sa magulang, sa eskwelahan, pwedeng teachers. Kasi kagaya nga nung teacher na, yung teacher na bakla, di ba?
Bottom line dito, sa elders, natututunan na mga kabataan yung mga ganyang words. Katulad nga ng sinabi ko, kung ako man ang teacher sa panahon na sasabihin ito ni Claire Castro, tas teacher ako, hindi ako ma-offend. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagtuturo ng hindi maganda sa estudyante ko Not unless tinuturuan ko ng kabalastugan yung mga estudyante ko. Pero there's nothing to be guilty of kung ikaw naging maayos kang teacher. Kung maganda ang pagtuturo mo, hinuhubog mo mga estudyante mo sa magandang asal, hindi ka dapat mag-guilty doon. Teacher pa naman kayo, tapos kulang kayo sa pag-iintindi. Yung comprehension. 'Di ba? Yan nga ang daming Gina G dyan na yung iba kulang sa comprehension at Chuva Channeler, nauso pa yung comprehension na yan. Yung teacher, numero 1, hindi marunong makaintindi ng statement. At saka ito pa yun. Bakit? Noong panahon na nagbitaw ng banat itong si Sara Duterte sa mga teachers, bakit wala kayong imik? Kasi sa pagkakatanda ko, bumanat din to sa mga teachers Sa SMNI, sa interview sa kanya doon, may banat siya sa mga teachers pero hindi niyo pinuna. Hindi kayo nagalit sa kanya. Wala tayong narinig tungkol sa statement niya na yun. Kahit yung mga loyalista, mga pinklawan, hindi siya tinira doon. Kahit ang bobo ng interview sa kanya doon, ang bobo ng mga sagot niya. Walang namuna sa kanya. It means to say, kaya kayo, Gina G, kunwari lang kayo na pinadadaan nyo na teacher ako, na-offend ako sa sinabi ni Claire Castro, bullshit yun. Hindi yun talaga ang bottom line yan. Ang bottom line yan, kaya kayo na-offend, dahil unang-una, hindi nyo gusto si Claire Castro. Hindi nyo siya gusto. Secondly, hindi nyo gusto si PBBM. Dahil si PBBM, spokesperson niya, si Atty. Claire Castro. Maka-Duterte kayo. DDS kayo. Kaya kayo ganyan. Kaya kayo naggagalaite. Hindi kayo pro-government. Maka-Duterte kayo, kaya kayo nanggigigil. Kasi nasilipan nyo Kahit wala naman talagang big deal dito, hinanapan nyo ng butas. Para maidikdik nyo siya. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Hate nyo si PBBM, hate nyo si Claire Castro, maka-Duterte kayo, DDS kayo. Yun lang yun. At saka habol ko lang, sana si Sir na bakla, na tinuruan yung kanyang estudyante na bangag daw ang presidente, sana hindi lang administrative case, dapat nga sa'yo dinidiretso na sa kulungan Wish ko makulong ka.